Kabilang sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva sa mga dinawit ni dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nakakuha umano ng kickback sa mga flood control projects. Sinabihan ni Hernandez sa kanyang pagharap sa pagdinig sa Kamara kung saan inilabas din niya ang mga larawan at palitan ng mensahe ni na District Engineer Henry Alcantara at ng dalawang senador. Si Mel Lesmora sa detalye. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo at D. Alcantara. Walang prenong pinangalanan ni dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva na tumanggap umano ng kickback mula sa flood control projects sa Bulacan. Sa pagdinig ng House Infrastructure Committee, inilatag pa ni Hernandez ang detalye ng mga proyekto ng dalawang senador. Itinuro rin niya ang dati niyang boss na si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara bilang umano'y chief implementer sa anomalyang ito. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Noong 2023 naman ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. Naglatag pa ng ebidensya si Hernandez at Engineer JP Mendoza na dati rin nilang katrabaho sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa mga larawang ito, makikitang magkasama sina Senator Estrada at Engineer Alcantara. I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. And they appear, what do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. Sa mga text message namang ito, makikita rin ang palitan umano ng mensahe ni na Senator Villanueva at Engineer Alcantara. Lumalabas na hihingi umano ng proyekto si Villanueva sa DPWH. Kanino sinend yung message na yan? Kay Boss Henry po. Okay, Bakit thank kami you. kopya? Dahil disappearing message po yan, hindi po niya pwedeng screenshot. Pinapicturean po niya para mabasa po agad. Okay. Kanino pinapicturean? Sa akin po. Nagpakita rin sila ng mga larawan ng limpak-limpak na pera na karaniwan umanong ibinibigay sa mga proponent o personalidad na dawit sa katiwalian. Pero sa panig ng dati nilang boss na si Alcantara, itinanggi niya ang akusasyon at nanindigang hindi siya korap. Tungkol po sa sinasabi niya na ako po ang kausap ng mga politiko. Hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko. Si Senator Joel, 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam kung sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Wala po kaming alam dyan. Humarap din sa pagdinig ang may-ari ng St. Gerard Construction na si Pacifico Curly Descaya. Kumambyo siya na hindi niya direktang nakatransaksyon sina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Saldico. Pero hindi naman siya nakaligtas sa mga pasaring ni Pasig City Mayor Vico Soto na naimbitahan din sa pagdinig. Sabi ng alkalde, may mga tax deficiency ang mga kumpanya ng mga Diskaya at iba pang paglabag. Recently, they have been, Mr. Diskaya has been recently convicted of 2 counts of building code violations. So medyo notorious po ito, kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Hindi na ito nasagot ni Diskaya pero sa interpelasyon, paulit-ulit niyang iginiit na wala silang ghost projects. Sinasabi nila ghost, 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 ghost. Walang katapusang ghost, ghost, ghost na yan. Talagang wala naman. Sinabi, St. Timothy daw, Alpha daw.
Kulang na lang ipatubos pa sa amin yung pagkamatay ni Rizal eh. Ayon kay Infracom Co-Chair Terry Ridon, halata o manong nagsisinungaling sina Diskaya at Alcantara, pero hindi pa kailangan na sila'y ipakontempt. Ayaw din ho nating mag-implement ng contempt powers hanggat talagang matinding-matindi na ho talaga yung I guess pagsisinungaling. No? So, like what we had also stated kanina, our patience is actually wearing thin sa mga ilan po sa ating pong resource person. So, I think in due time, pagka ho nagtuloy-tuloy po yung ganitong itsura, baka we will be forced. Meleles Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.